You're kidding me. Sabihin mong nagbibiro ka. Napasigaw si Ana sa excitement habang kinukwento ko sa kanya ang tungkol kagabi. Umiling ako, nabuo ang isang proud na ngisi. Sabi niya thank you. For real. Akala ko hindi maganda ang pandinig ko pero inulit niya ulit Ana. Seryoso ako. Nanlaki ang mata niya. You're telling me that the same Alexander that I know, leader of the mafia here in Italy and the United States of America, told you thank you? Hell no. I can't believe that. The last time I heard such words mga 5 taon na ang nakalipas. Natawa ako. Priceless ang ekspresyon niya. Maniwala ka man o hindi, sinabi niya. Bigla na lang siyang sumimangot. What's wrong? Bumalik siya sa ginagawa niya. I just feel bad na malapit ka nang umalis. Magiging malungkot na naman ang bahay na ito. Sumimangot din ako. Tama siya. I know it sounds crazy but I was gonna miss this house. At lalong-lalo na si Ana. Come on Ana, we'll still be in touch. I'll get myself a new phone once I'm back in New York. Tumingin ulit siya sa akin. Hindi yun Irish. Alam kong magkakausap tayo pero ang kasiglahan ang sinasabi ko. Nung una, darating si Alexander at iniisip lang ang sarili niyang negosyo. Going for missions and stuff. Ang tanging pagkakataon na makikita ko siya o makakakuha ng pagkakataon na makausap siya ay kapag bumababa siya para kumain, ngunit dumating ka at nasanay na ako sa katotohanan na may kasama ako sa buong araw. 5 taon na ang nakalipas simula nung huli kong naramdaman yung comfort na yun, mamimiss talaga kita. Malungkot niyang sabi sa akin at napansin kong medyo naluluha ang mga mata niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Automatikong nagmulat ang mga mata ko. I'm really gonna miss you too Ana. Lahat ng mga chismis natin, ang masasarap mong pagkain, ang mga nakakatawa mong kwento at lahat-lahat. I really would miss you. Isang luha ang tuluyang lumabas sa aking mga mata. Humiwalay kami at natawa ako nang mapansin kong pinupunasan niya rin ang sarili niyang luha. Just then, pumasok si Mr. Black. Oh boy, this dude was the bomb. Ang gwapo kahit umaga. Good morning sir. Nakangiting bati ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at tumango. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Hindi man lang makabati pabalik ang lalaki. Binati rin siya ni Ana at tumango rin ito sa kamay, sinabi sa kanya sa wikang Italian na sinagot din niya ng wika. Karaniwang naiinis ako sa tuwing nagsasalita sila sa wikang Italian dahil hindi ko maintindihan ang isang bagay. Lumingon siya sa akin. Kailangan nating mag-usap, sabi niya at aalis na sana. Follow me. Say please first, matapang kong sabi sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Ginaya ko sa ulo ko. Parang mga 2 years old lang ako. Tinaasan niya ako ng kilay at pinandilatan ako, dahilan para mapangiwi ako. Kailan kaya ako matututong manindigan kapag tinakot niya ang mga ilaw sa akin? Napaka-authoritative niya. Pupunta ako sa balcony. Yun lang ang sinabi niya at umalis na. Nagsimulang tumawa si Ana. Lumingon ako sa kanya, amused. What's up with you? Muli siyang tumawa. You look so small and he looks so big, yet you don't fear him at all. Lagi mo siyang kinakausap at hinahamon. Just keep on his toes, nguyain ka niya ng hilaw balang araw. Natawa naman ako sa sinabi niya, ngunit hindi ito totoo. Natakot ako sa lalaki like hell. Well, kailangan niyang sabihin please. Hindi niya kayang utusan ako ng ganyan. Mahihirapan siyang magbago. Just go and meet him. May importante siyang sasabihin sa'yo. Please. Idinagdag niya ang huling bahagi at muling humagalpak ng tawa. Umiling ako sa amusement. I'm only going to meet him because of you. Tumawa siya at tinulak ako palayo. Basta pumunta ka na. Tumawa ako at lumabas ng kusina, naglakad papunta sa balcony. Nakasalubong ko siyang nakatingin sa pole. I wonder how his shirts fit him so well at hindi napupunit dahil sa malalaking muscles na iyon. Napunta lang ako dito dahil nakiusap si Ana. Sabi ko sa kanya na parang wala akong pakialam. How's your arm by the way? Tanong ko. I just had to. It's better now but I can't move it. At kaya kita pinatawag dito. Anya, hindi pa rin inaalis ang tingin sa pole. I have to be at the biggest casino here in Italy tonight. There's this man, Marco De Luca, he's the owner. He's got the best heroin in the city, it's mixed with another strong powder and that's a lot of money. $30,000 for a packet cost of the other substance in it. I need it. I need all of it. There are 15 packets. I tried buying all from him, but he refused to sell it. Magiging masaya ang aking mga kaaway, pagtatapos niya at lumingon sa akin. Nanlaki ang mata ko sa hindi makapaniwala. Umiling ako. I'm not doing that. Never ever. I can't steal. And from what I can picture in my mind already, this guy is dangerous. Kahit kailan hindi ako nakakasino. They won't even let me dahil sa laki ko. Yes he is. May mga gwardya kahit saan ngunit ligtas ka.
Papalitan ng mga tauhan ko ang kanyang mga tauhan sa harap ng kanyang opisina at sa pasukan ng kasino. Iyan ay magagarantiya sa iyo ng ligtas na pagpasok. Siya ay 65 years old at may isang bagay para sa mga batang babae, kailangan mong akitin siya at alamin kung nasaan ang drugs na ito at nakawin ito. Iyo, 65, hell no. Umiling ako at humakbang sa likod. I'm not doing it. Tawagan ang isa sa iyong girlfriends na gawin ito. Mukha ba akong sakripisyong tupa sa iyo? I'm not doing it. Sa totoo lang. Tawagan mo na lang ako kung kailan handa kang ibalik ako sa New York, hindi pa ako handang ipadala sa isang suicidal mission, sabi ko at tumalikod para umalis. It's either you do it, or your mom dies, he deadpanned. Tumalikod ako, ang puso ko ay tumibok ng 1,000 milya. What? Umikot siya at pinasadahan ng mga daliri ang buhok niya. I don't want to drag her into this because I know how much she means to you, but you've left me with no choice. You have to choose Irish. Cause you're supposed to do it tonight. Isang luha ang lumabas sa kanang mata ko. Bina-blackmail niya ako. Ginamit niya ang mommy ko para makuha ako. You're evil. You're a psychopath. You're a monster. I hate you so much for this. I hate you so much. Sabi ko habang tumutulo ang mga luha ko. Paano kung ako ay mapatay o ma-rape o ano ang sasabihin mo sa aking ina? Walang mangyayari sa iyo Irish. You'll be protected all round. I need you to do this for me. Ikaw lang ang makakapasok at makakakuha ng drugs. Sabi niya na parang masakit sa kanya pero mas alam kong madala sa boses niya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo. I hate you so much, sabi ko sa kanya at naglakad na palayo. Paano ko napasok ang sarili ko sa gulo na ito? Sa bawat hakbang niya sa unahan, 4 pa ang nasa likod niya. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko at isinara ang pinto. Oh mom! Hindi ako lumabas ng kwarto ko. Umiyak ako ng umiyak. Psycho talaga ang lalaking iyon. Kahapon, natuwa ako na umuunlad siya tapos kailangan lang niyang ihulog ang bomba. Paano ko magawang akitin ng isang 65 taong gulang na mapanganib na lalaki? Italian for that matter. Paano kung sinubukan niya akong halikan o higit pa? Masusuka ako for sure. Ipinikit ko ang mga mata ko at sinubukang matulog sa sakit na nararamdaman ko. Sa tingin ko ay nakatulog ako ng mga 2 oras o higit pa hanggang naramdaman kong may yumakap sa akin. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko si Ana na nakangiti sa akin. It's about time Irish. Malungkot niyang sabi at umupo sa kama, malapit sa akin, hinimas ang buhok ko. Nag-aalangan akong umupo, tumingin sa kabilang side ng kwarto. Ayokong tumingin sa kanya dahil naiiyak na ako. I don't want to go Ana. I really don't want to. I know you don't and I don't want you to, either. But if the boss wants you to, may mga dahilan siya. Kilalang kilala ko si Alexander Irish, at sa nakita ko, siya, hinding-hindi malalagay sa panganib ang buhay mo. Kaya kung desidido siyang pumunta ka sa kasino na iyon, may mga dahilan siya, mahinahong sabi sa akin ni Ana. I tried talking him out of it pero hindi siya nakikinig. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Gusto ko talagang maniwala sa sinasabi mo pero hindi ko magawa. Super natatakot ako. Can't you go Ana? I don't even speak Italian. Sinubukan kong mga tuwiran. Umiling siya. Si Marco ay kalahating Ruso din, at alam mo kung gaano ang galit ng mga Ruso sa mga itim. Sila ay mapahamak na racist. Huwag mag-alala, mahusay siyang nagsasalita ng Ingles. She said so confidently. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga taong ito? Naguguluhang tanong ko. Ngumiti ulit siya sa akin. It's a complicated story, and I love to tell you but right now, we need to get you ready na. Sabi niya na tumayo at doon ko napagtanto na may 3 kahon malapit sa legs niya na nakaayos sa magkakaiba pang sukat. Sinabihan niya akong mag-shower at nag-aatubili ako. Nang matapos ako, sinabi niya sa akin na kailangan kong magsuot ng panty lamang since may built-in bra na yung dress. Hindi naman ako nahiya magbihis malapit sa kanya. Parang kapatid ko na siya noon pa. She reminded me a lot about kay Diana. Inabot niya sa akin ang malaking kahon. Binuksan ko iyon at nakita ko ang isang napakaikli na dark blue na backless na gown. Sinuot ko ito at niyakap nito ang katawan ko ng maayos pero ako. Nadama kaya hindi komportable sa loob nito. Nakalabas ang buong likod ko at ang gown ay natapos ng ilang pulgada sa ibaba ng aking puwitan. It's too revealing Ana, I can't wear it. Yes you can and you will. That's the whole point, you need to seduce that man after all. Medyo natatawa niyang sabi para gumaan ang mood. You have a amazing figure. I'll do anything have that kind of killer body, girl. Halos maiyak ako sa naisip. Sana lang hindi niya ako subukang hawakan, or I'm gonna kick out his old brains. Katulad ng pagsipa sa kanyang mga lumang bola hanggang sa mapunit ang mga ito. Napaisip si Ana, sabay abot sa akin ng medium-sized na box.
Mukhang ginawa para sa'yo yung gown na yan. Ang sexy. Kinuha ko yung box. Ang mga bola ay mga testicle, diba? Tumango siya, tumatawa. Iyo, Ana, nakakadiri. Wala akong sinisipa dyan. Gusto mo hawakan siya ng mga paa ko dyan. Napasigaw ako, napapikit ako sa naisip. Hindi na napigilan ni Ana ang sarili, naghi-hysterical na siya sa pagtawa. You're so naive and innocent. Parang hindi ka lumaki sa Amerika. Tama siya, maraming tao ang nag-iisip ng parehong paraan. Hindi ko siya pinansin at binuksan ang box. Ito ay isang pares ng itim na 5 pulgadang stilettos mula sa Guess. Ito ang kanilang pinakabagong modelo. Wow! Paano mo nalaman ang laki ng sapatos ko? Nagkibit-balikat siya. Ginamit ko yung flip-flops mo. Natawa ako. Seryoso. Karamihan sa mga tao ay bumibili ng mga flip-flops na talagang mas malaki kaysa sa kanilang mga paa. Paano kung yun ang ginawa ko? Muli siyang nagkibit-balikat. Salamat at hindi mo ginawa yun. How does it fit? Tanong niya. Sinubukan ko ang mga ito at nakakagulat na napaka-komportable. Perfect. Good. Now let me get on with your makeup. May ginagawa akong something heavy para magmukha kang ibang tao. Sinabi niya sa akin at kinuha ang huling kahon, dinala ito sa mirror stand table. After about 30 minutes, tinignan ko ang sarili ko sa salamin pero nagpipigil ako ng hininga dahil ibang babae ang nakita ko na nakatingin sa likod. Napakagaling ni Ana. Pinalabas niya ang aking mga mata gamit ang dark mascara at eyeshadow, ginawa niyang mas buo ang aking mga labi gamit ang isang velvet shade ng lipstick at napakahusay na inayos ang aking mga kilay. Ngayon, para sa pagtatapos, ang iyong mga contact. Sabi niya sabay bigay sa akin ng isang maliit na transparent box. Hayaan mo akong tulungan ka. Iminulat ko ang aking mga mata ng husto at sinubukang huwag kumurap habang tinutulungan ako ni Ana sa mga contact. Itim iyon, natatakpan ang asul na dagat kong mga mata. Ngayon walang makakakilala sa iyo. Ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho. Tumayo ako at naglakad papunta sa floor-length mirror, hinahangaan kung gaano ako ka-sexy pero permanente pa rin ang bukol sa lalamunan ko. Gusto ko na lang gumapang sa kama at kalimutan ang lahat. Nag-excuse si Ana at lumabas. Narinig kong bumukas at sumara ang pinto, saka bumukas ulit. Baka may nakalimutan si Ana. Nakatalikod ako sa pinto kaya hindi ko nakita kung sino ang pumasok, pero natigilan ako nang makuha ko ang pabango. Siya iyon. Ramdam ko ang mga mata niyang gumagala sa katawan ko. Sana lang hindi siya nakatitig sa puwet ko since it looked really big in this skimpy dress. Lumingon ako at oh boy, walang kahihiyang hinubaran ako ng mga mata niya. Namula ako ng husto. Dumako ang mata niya sa dibdib ko, tapos sa labi ko. Maaari ba akong mamula ng husto? I cleared my throat. You look ravishing, he blurted out at muntik na akong mabulunan. Excuse me, did he just say that? Talagang papasukin ka ni Marco De Luca sa kanyang silid sa ganyang look. Sabi niya na ikinakunot noo ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang buhok ko. I don't know what he was doing since I was busy drooling sa sobrang lapit. Hinawakan niya ang buhok ko na parang inaayos ang mga loose strands at ang sarap sa pakiramdam. Tapos sumakbang siya sa likod at tinignan ako sa mata. Your name is Alexandria May. You're the only daughter of Gian May. You've always have a thing for him, Marco, and you want to have a taste of him tonight. Ihahatid ka niya sa kwarto niya, tell him you want to spice things up, hilingin sa kanya na ipakita sa iyo ang layon dahil narinig mo sa iyong ama na ito ang new merchandise in the market. Magbubuhos siya ng kaunti sa mesa, kung hindi mo dapat malanghap o matikman ito ay iinom siya at matutulog, pagkatapos ay kunin mo ang lahat ng 15 packets ng layon at lumabas ng hindi hinala. Aniya sabay abot sa akin ng isang maliit na bag ng puting pulbos. Hulaan ko ito ay para sa pagtulog. Napalunok ako ng kinakabahan. Paano kung ang mga bagay ay hindi gumana gaya ng plano? May plan B ba? Tanong ko, hindi talaga masaya. Hindi ko gustong pumunta. If things turn out wrong, I'll know and you'll out of that place in no time. He said casually, and then to my surprise, nilagyan ng necklace ang leeg ko. Medyo kakaiba pero maganda lahat. Ito ay isang recorder, makikita ko kung nasaan ka at kung ano ang iyong ginagawa. Isuot mo rin itong earpiece, kaya sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Tumango ako na parang bata. May itatanong lang ako sa iyo. Tumango siya. If I don't make it out alive, alagaan mong mabuti ang mommy ko, sina Diana at Kenny. Isang walang kwentang tawa ang pinakawalan niya, you'll come out alive. This is the easiest mission ever. And if it helps you feel better, I'll be with you throughout. Sabi niya habang ang mga mata niya ay patungo sa dibdib ko. Napalunok ako ng kinakabahan. Tama siya, nasa dibdib ko ang recorder. Nakita ko kung paano nagdilim ang mga mata niya. You need to leave now. Tumango ako at sabay kaming lumabas ng kwarto, bumaba na. Medyo sumama ang pakiramdam ko dahil hindi niya ako pinuri.
May itim na limo sa unahan at nagulat ako nang pinagbuksan ako ni Mr. Black ng pinto. "You'll be fine. I'm with you." Kinakabahan akong tumango. "I hope so, Mr. Black." Sabi ko at sumakay na agad sa sasakyan na umandar kaagad. Smooth way to die. Tahimik akong nakaupo, na sinusubukang pakalmahin ang aking mga ugat sa pamamagitan ng pag-enjoy sa view ng limo. Napakaganda nito, parang jet lang, classic and rich. Kumuha ako ng isang bote ng tubig sa mini fridge at uminom para maibsan ang nervyos ko, pero parang wala naman. Parang naiiyak ako. Mga 30 minutes na akong nakaupo dito. Ang pinakamasama sa lahat ng ito ay wala akong kahit na ang aking telepono. Maglaro man lang ako ng Subway Surf para maabala ako sa sobrang pag-iisip. Ilang minuto pa ay naramdaman kong huminto ang sasakyan at saka bumukas ang pinto ko. Napalunok ako at tahimik na nagdasal bago lumabas. Puno ng mamahaling sasakyan ng lugar at mukhang mayayaman ang mga lalaki at babae. Pakiramdam ko ako ang pinakabata sa lugar hanggang sa may nakita akong grupo ng mga babae na nakabra at naka-shorts. Out of nowhere, narinig ko ang boses niya at halos mapatalon ako sa takot. "Focus Irish. Where was he?" "Shut up dummy, earpiece." "Yeah right." Diretso sa guard na may hawak ng phone, and call my name. Napatingin ako sa pinto at meron ng isang matangkad na nakakatakot na mukhang lalaki na may hawak na phone sa tenga. Kinakabahan akong lumapit sa kanya at ibinulong ang pangalan ni Mr. Black. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa sa kamay sinabing Italian sa partner niya bago tumingin ulit sa akin. "Diretso ka sa loob, sa kaliwang hagdan, nasa huling kwarto si Mr. De Luca. The guards up there would take it from there." Tumango ako at nagpasalamat sa kanila bago pumasok sa kasino. Nanlaki ang mata ko, napakalaki ng lugar at may mga taong naglalaro ng poker at lahat. Naglakad-lakad ang mga hubad na babae na may dalang inumin. Inalok pa nga ako ng isa ng inumin pero magalang kong tinanggihan. "Nanginginig ka ba?" Narinig ko ang boses niya at halos mapatalon ako. Tinatakot niya tuloy ako. "Act normally, Erg." Napaungol siya sa frustration. "Hindi ako nanginginig. And how do you expect me to act normally when you keep scared me?" Mahinang tanong ko para hindi isipin ng mga tao na baliw ako. "Yes you are, the camera keeps shaking. Just act normally." "Okay," I said rolling my eyes. "You're so bossy." Bulong ko sa sarili ko sa huling bahagi. I heard him clear his throat at alam kong dahil narinig niya ang sinabi ko. Napangiti ako at nagpatuloy sa aking paglalakbay sa kamatayan. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko at hinila ako. Tumingala ako at nakita ko ang isang lalaking may kulay abong buhok na nakangiti sa akin. Mukha siyang 50 o higit pa. "Mi amor, you look so sexy, let's go to my suite already." Nanlaki ang mata ko nang naintindihan ko ang sinabi niya. Umiling ako. No, I'm taken for the night already." Ang tanging nasabi ko lang ang pumasok sa isip ko at napakunot ang noo ko. "Ew. Then we can have a threesome, even better." Tagumpay niyang sabi. Just then, a brunette called for him and he diverted his attention to her. I took that as my cue to get the hell away from him. Narinig kong tumawa si Mr. Black at kung hindi lang ako natakot, matutunaw na ako. Ang kanyang pagtawa ay pagkain para sa kaluluwa. Bihira siyang tumawa at kung tumawa man, ibig sabihin may nakakatawa talaga. "Anong nakakatawa?" tanong ko, medyo asar. "I really wish I could see your face when the man spoke of threesome, but I heard how your breathing increased. Bet you don't even know what a threesome, and to think you're 20. And I never knew you were taken for the night already. Poor man, he's gonna cry if he has to fuck you." Sabi niya na ikinagalit ko pa. Inilibot ko ang mata ko. Hinding-hindi magbabago ang lalaking ito. "I'm 21, sabi ko at narinig kong napabuntong hininga siya. "It's even worse. A 21-year-old na walang alam. Napaka-naive mo." Inilibot ko ang mata ko. "So much for a boss. Whatever knucklehead. Did you just insult me? I can't wait to see Luca kiss you. That's sweet revenge." Nakangiting sabi niya. "Iyo, huwag kang magsalita ng ganyan, susuka na ako bago sumama ang oras." Sabi ko nang makarating ako sa taas ng hagdan at nagsimulang maglakad sa hallway. Puno ito ng mga armadong lalaki at sinubukan kong kumilos ng normal. Pagdating ko sa huling kwarto, napatingin sa akin ang malalaking lalaki at tumango. Kumatok ako at pumasok. Sapat na ang tanawing nasa harapan ko para ma-freeze ako. May dalawang lalaking naghahalikan. Sino bang mag-aakal ang mahilig din si Lucas sa mga lalaki? Bisexual bastard. "Enjoy your threesome, baby." Inaasar niya ako at sana sumagot ako ng hindi mukhang psycho. "Erg, seduce the fuck out of them."
I cleared my throat and tried my best to walk towards both guys na tumigil sa paghalik at nakatingin na sa akin, walang hiya. Hi, handsome. Napansin ko na ang isang lalaki ay mukhang hindi bababa sa 30 at ang isa ay mas matanda, marahil si Mr. De Luca. Tinitigan niya ako, nagdidilim ang mga mata niya. Look at how his old eyes are roaming your body. If only he knows. Have a good time, princess. I can't bear to watch you guys have sex. It's gonna be so boring. Inaasar niya ako at sana masampal ko na lang siya. Ang pinakamasama ay hindi ako makasagot ng hindi nagmumukhang baliw. Who are you? Tanong niya sa makapal na Russian accent. Saka siya lumingon sa kapareha. You invited another person. Umiling ang binata. Umiling din ako at naglakad palapit sa kanila, umupo sa mesa sa opisina. Parehong lalaki ang nasa sopa. Marco, I've always dreamed to be with you. Sorry for being rude. I'm Alexandria May, daughter of Gian May. Pinilit kong sabihin at ibinaba sa kanya ang inaasahan kong lalabas na isang mapang-akit ng ngiti. Napangiti siya sa napagtanto. Ang dami kong narinig tungkol sa'yo, pero hindi pa kita nakikita sa totoong buhay. You're the bomb. Anong gusto mo? Ngumiti ako ng nakakaakit. Ikaw, at dahil may partner ka, gusto ko kayong dalawa. Damn baby, that sounds hot, like you're some pro or something. Inilibot ko ang mata ko. Ginagawa ko ang lahat ng ito para kay mommy. Ayokong mamatay siya ngayon kaya kailangan kong gawin ito. Iyo. Excited na napalingon si Marco sa kapareha. Giorgio, narinig mo yun. Gusto niya tayo. Parang impyerno ang ginagawa ko. Nakakadiri. I swear si Alexander ang magbabayad nito. Ibinalik ko ang tingin ko sa couple na may pangit na ngiti sa mga pangit nilang mukha. Pero hindi pwede. Stop Shutterham, narinig kong mariin niyang sabi. Sabihin mo sa kanila na gusto mong gawin ito sa silid. Hindi tayo pwede dito. Let's go to the room. Pinilit kong hindi marinig ang takot. Parehong ngumiti ang dalawang lalaki at itinuro ang isang pinto na hindi ko nakita nang makapasok ako. How can they be so dumb to just believe me without any questions? Rich fools. Ang sleeping powder ay nasa aking sapatos. Pinangunahan ni Giorgio ang daan at ako naman ay naglakad sa likuran niya, sumunod naman si Marco. Naramdaman ko ang paghawak at pagdiin ng mga kamay niya sa puweten ko, at pinipigilan kong sampulin ang mga kamay niya. Malaki at madilim ang kwarto at napansin kong may powder na sa isang stool sa tabi ng kama. Ang aking pinakamahusay na shot. Lumapit ako dito at nilagpasan ang kamay ko sa ibabaw ng substance. Gusto mo? Tanong ni Giorgio na hinubad ang kanyang pantalon. Si Marco naman ay nagsimulang halikan ang hubad kong likod at lumayo ako sa kanya. So impatient, Daddy, I trailed off sensuously. Kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito ay isang misteryo pa rin sa akin. Arg, I just got harder hearing you call me that. Say it again, sabi ng matanda at halos kalbo. Baka mas lumala pa ang gabing ito. Tumawa ako at narinig kong tumawa rin si Mr. Black. Then I'll scream Daddy entirely. But first, we need to spice things up. I heard of your famous lion. Can I taste it? Sabi ko sabay upo sa kama. Medyo naningkit ang mga mata niya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Napalunok ako ng kinakabahan. Sabihin mo sa kanya na narinig mo ang usapan ng iyong ama tungkol dito. Paalala ni Alexander. Napalunok ulit ako. Daddy, narinig kong sinabi ni Dad. Nagtawanan ang dalawa bago nagsalita si Giorgio. She's a daddy's little girl kaya lang hindi alam ng daddy niya kung sino talaga siya. Tumawa si Marco at tumango bilang pagsang-ayon. Habang nagsasalita sila, tahimik kong tinanggal ang powder sa aking heels at umaktong parang ayos lang ang lahat. Walang inumin dito, at medyo nauuhaw ako. Kailangan nating to get riled up bago magsimula. Tumango silang dalawa bilang pagsang-ayon. Daddy, please bring the lion, and Gio, yung drinks. Habang naghuhubad ako, mapangakit kong sabi. Para kay Mommy lahat ito. Bumaba ka at kunin ang paborito kong bote ng whiskey, Giorgio. Sabi ni Marco sabay halik sa katawan ko. Literal akong nasuka. Sinuot ni Giorgio ang kanyang damit at lumabas. Kahit gusto ko ang view mula rito, you have to turn it, narinig ko ang boses niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Kamera ang tinutukoy ko. Napatingin ako sa dibdib ko at namula. Lumiko ang camera, ibig sabihin nakatitig siya sa boobs ko. Napaka-pervert. Nagmamadali ko itong inayos. Tumayo ako at pumunta sa kabilang side ng kama, tinanggal ang earrings ko. Nasaan ang lion? Naiinip na akong matikman ito, Daddy. Tumawa siya at tumayo, naglakad papunta sa kabilang parte ng kwarto. Change the plan, Irish. Tingnan mo kung saan niya inilalagay ang mga drugs. Pagkatapos ay kunin mo ang lamp na iyon sa iyong harapan at hampasin siya mismo sa ulo hanggang sa mahimatay siya. Mayroon kang 5 minuto. Giorgio has been taken care, ngunit kailangan mong maging mabilis bago ka mahuli. Narinig kong seryosong sabi ni Mr. Black.
Nag-iba ang kilos niya na parang pregnant woman's mode. Mabilis kong ginawa ang sinabi niya. Hinubad ko ang heels ko para hindi ako makagawa ng ingay, kinuha ko ang lamp at dahan-dahang pumunta sa kinaroroonan ni Marco. Nakasquat siya. Nang maabutan ko siya at akmang hahampasin, hinila niya ang mga paa ko sa harapan at natumba ako. Ow! Tumayo siya at tumalikod, ipinatong ang paa niya sa lalamunan ko. Oh my God, alam niyang hahampasin ko siya. Nauubusan na ako ng hangin. I knew you were too good to be true. Inilabas niya ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang isang larawan ng isang magandang blonde. This is Alexandria and she's presently in Dubai. So who the fuck are you? Tanong niya at nagsimulang magsalita ng galit sa Russian. Bumunot siya ng baril at direktang itinutok sa mukha ko. Naluluha na ang mga mata ko, at umiikli na ang hangin sa sistema ko. Hindi man lang ako nakaubo. Sino ang nagpadala sa iyo, little bitch? Ni hindi ka kayang turuan ng isang tao kung paano gawin ang isang simpleng misyon. Papatayin kita at ipapadala ang iyong katawan sa sinumang nagpadala sa iyo dito. So fucking tell me, whore, who sent you here? Biglang bumukas ang pinto. I did. Narinig kong sabi ni Mr. Black tapos 3 putok ng baril sa ere bago ako nahimatay. Dahan-dahan kong idinilat ang isang mata ko, pagkatapos ay ang isa pa. Hindi ako makaupo ng tuwid. Sobrang sakit ng leeg ko. Nag-flash sa isip ko ang mga alaala ng kagabi. Nagsimula akong magpanik. Nasaan ako? Napansin kong may nakaupo sa kam ang hinihigaan ko. Malamang si Mr. De Luca. Oh my, dali-dali akong umupo at naalimpungatan ako nang mapagtantong nasa kwarto ako. Good grief. Napatingin ako sa kanan ko at nakita ko siyang nakatitig sa akin. He usually had a unreadable expression pero ang nakikita ko sa mga mata niya, puro lungkot at panghihinayang. Paano ako nakalabas ng alive sa lugar na iyon? Paano niya ako nailigtas ng may broken na braso? Napatingin ako sa braso niya at napagtantong tinanggal niya ang bandage. Lalaking matigas ang ulo, ngunit iyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin. Sobrang sakit ng leeg ko. 3 days ago, sinakal niya ako at kagabi lang, ganoon din ang ginawa ng Russian monster na iyon. Anong nangyari sa mafia men at sa leeg ko? Ni hindi ako makaikot ng maayos. You're awake, finally. Napakakalmado ng kanyang husky voice. May ointment siya sa mga palad niya. Lie down for a moment. Sabi niya at yun lang ang ginawa ko. Pagkatapos ay inilagay niya ang ilang ointment sa kanyang mga daliri at marahang minasahe ang aking leeg. Mayroon siyang kamangha-manghang mga daliri. Halos 5 minuto niyang minasahe ang leeg ko bago huminto, at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sinubukan kong igalaw ng konti ang leeg ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti bago kumuha ng isang tasa ng tsaa na hindi ko napansin kanina at iniabot sa akin. Ano ito? Napailing siya sa amusement. Hinding-hindi ka titigil sa pagtatanong sa akin, di ba? Anyways, it's green tea from Mexico. It's gonna help you get better in an horse time. Now drink it. Utos niya. Always so bossy. I rolled my eyes and brought the cup to my lips. Agad kong nalasahan ang liquid, napabuntong hininga ako. What in the world? It was disgusting. What is this? I can't drink it. It tastes like poison. Hey, don't start again. Drink it now. Matigas na sabi niya. Pumikit ako at umungol. No, it's too bitter. Hindi mo ba pwedeng lagyan ng asukal at caramel? Umiling siya. Pambihirang tiyan. Kailangan mong uminom ng ganyan kung gusto mong gumaling. Start drinking it, or I'll force you. Sa tingin mo ba ay maaari ka na lamang magdagdag ng asukal tulad ng ginawa mo sa aking kape ilang buwan na ang nakakaraan? Bakit kailangan niyang makulit at ipaalala sa akin ang pinakamasamang pagkakamaling nagawa ko na naglagay sa akin sa kakilakilabot na gulo? Pumikit ako at dinala ang tasa sa bibig ko pero binawi ko ulit. Irish Kate, sabi niya sa delikadong mababang tono. Drink, now. Napaungol ako at walang iniisip na ininom ang mainit na liquid. Salamat sa Diyos hindi puno ang tasa. Nang hatakin ko ang tasa, napabuntong hininga ako at sa pagkakataong ito, halos masuka na ako. Ano ang inilagay ng mga Mexican na iyon? Don't even think of throwing up. Just be a good girl at matulog ng 1 oras pa. Malumanay niyang sabi this time. Pero ayoko nang matulog ulit. I whined na parang bata. Masasabi kong hindi siya sanay na may kumakalaban sa kanya. Irish. Natakot ako sa paraan ng pagpapahaba niya ng pangalan ko sa frustration. Fine, I'll sleep. Pero wag mong isipin na natutulog ako dahil sa'yo, inaantok lang ako bigla. Girl, hindi ka man lang makapagbigay ng maayos na kasinungalingan. Nakita ko siyang ngumiti ng bahagya. Oo na, matulog ka na, sabi niya habang marahang hinihimas ang buhok ko. I always loved it when people touched my hair, ang sarap lang sa pakiramdam at inaantok ako. And now,
Knowing it was my ever so hot boss doing it, and with the help of his sweet intoxicating smell, hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog. Bumangon ako makalipas ang ilang oras dahil nakaramdam talaga ako ng pagkagutom. Sa pagkakataong ito, napaupo ako ng walang sakit. Nakatulong talaga sa akin ang kasuklam-suklam na tsaa na iyon. Dali-dali akong pumunta sa banyo ko, nag-toothbrush at naligo. Sinuot ko ang aking pink na jumpsuit at itinali ang aking buhok sa isang messy bun. Pagkatapos ay bumaba na ako, dumiretso sa kusina. Ito ay walang laman. Nasaan si Ana? Pumunta ako sa ref at may nakita akong sticky note na nakadikit dito. Day off ko ngayon, pero mas maaga akong bumaba para maghanda ng pagkain para sa araw na ito. Ang iyong breakfast ay nasa microwave at mayroong lunch at dinner sa refrigerator. Ana. Napangiti ako habang tinitignan ang nakakatawa niyang penmanship. Binuksan ko ang ref at kumuha ng isang bote ng apple juice. Isang bagay na nagustuhan ko kay Ana ay palagi niyang tinitiyak na ang refrigerator ay puno ng mga organic foods at inumin. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking pagkain sa microwave at nagsimulang kumain. Ang bahay ay nakaramdam ng kakaibang kalungkutan ngayon. Nasaan siya? Nang matapos akong kumain ay naghugas ako ng plato at pumunta sa sala para manood ng movie. Mayroon lamang isang channel at ito ay nagpakita ng mga pelikula. Hindi man lang ako nakapanood ng balita, hindi tulad ng nagustuhan kong manood ng balita, ngunit gayon paman, mahalaga ito. Hindi nagtagal ay nainis ako sa pelikula at nagpasyang hanapin siya. Tanungin mo ako kung bakit gusto kong makita ang lalaking naglagay ng panganib sa buhay ko. Hindi ko nga alam eh. Matapang kong ginawa ang pagpunta sa kwarto niya at pagkatok ng mahabang oras ay sumuko na ako at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, maayos ang silid at maayos ang lahat. Mr. Neat Freak, walang inilagay ng walang ingat. Wala siya dito kaya lumabas ako at tumingin sa ibang kwarto, wala din doon. Baka wala siya sa bahay, o di kaya ay nasa kanyang room siya. Napalunok ako, naalala ko ang huling pagpunta ko doon, automatikong pumunta ang kamay ko sa leeg ko. Pagkatapos ng mahabang debate sa isip ko, naglakad ako, napakabagal, patungo sa kwarto niya. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko siya, nakaupo sa sahig, nakaharap sa akin ang likod niya at nakasubsob ang mga balikat. Nakatayo ako doon, nakatitig sa kanya ng halos 5 minuto. Umalis na ako bago pa siya lumingon at makita ako. Ayoko ng recap ng huling pagkakataon. Ang pakiramdam ng monachopsis. Tahimik akong tumalikod at handa ng magtiptoe. Halika, narinig kong sabi niya ng soto voice at nanlamig. Napapikit ako ng mariin. Oh my God, alam niyang pinagmamasdan ko siya. Tumalikod ako, nanginginig sa takot. Anong sabi mo? Halika, kalmado niyang ulit. Oh boy, I'm dead meat. I'm so sorry Mr. Black. Dumaan lang ako, hindi ko sinasadyang titigan ka. Please don't be mad. Hindi pa rin siya lumilingon sa akin. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Irish, sabi ko halika. Hindi kita sasaktan, pangako. At least hindi na mauulit. Napalunok ako at dahan-dahang pumasok. Napakaganda ng kwarto at puro larawan ni Katrina sa palibot, ito ay makapigil hininga. The girl was drop-dead gorgeous. Whoever she is, without a doubt, she's so beautiful, just like how I imagine angels to be, sabi ko bago ako tumahimik. Bakit ba ang dami kong sinabi? Yes, she's an angel, sabi ni Mr. Black na parang nasasaktan siya sa ginawa niya. Hindi pa rin niya ako nilingon. Napakamot ako sa noo ko at pumunta sa kinauupuan niya, at umupo na rin. Nasaan siya? Tumawa siya ng walang katatawanan. Kahit patay na ang Diyos sa akin, gusto kong maniwala na kasama niya siya. Na nasa langit siya. Nagsalita siya na parang maiyak. Oh my gosh, patay na ang babae. I'm sorry. Hindi siya umimik ng ilang minuto at ginawa ko ang lahat para manahimik. You may be wondering why I'm the head of the Italian mafia and I'm not wanted dead or alive by the cops. It's because of her. Sa wakas ay sinabi niya sa mababang tono. Nakilala ko siya 7 taon na ang nakalilipas nang dumating ako sa New York sa unang pagkakataon. Nagtrabaho siya sa Adams, kaya ito lang ang coffee shop na pinupuntahan ko. Pangalawang araw ko pa lang iyon at sa lahat ng tao sa lungsod na iyon, ako ay isang rich regular guy na nagmamaneho ng mamahaling kotse. Huminto siya at tumingin sa portrait na nasa harapan niya. Ito ang kung saan buntis si Katrina. I went to that coffee shop just to know how things functioned in the city before I could execute my plans. Out of nowhere, this cute blonde show up. For the first time in my life, I was speechless. I had seen so maraming magagandang babae sa buong mundo, ngunit ang kanya ay napakaganda. This time, may proud na ngiti sa mukha niya. Ayokong magsalita dahil baka ma-distract siya. Nagpakilala siya sa akin at hiningi ang mga order ko. Parang nasira ang utak ko, I told her to get me anything.
She smiled and walked away, returning with a cup of caramel-flavored coffee and croissant. I left a huge tip para sa kanya. Iyon ang nagpabalik sa akin sa shop tuwing umaga ay naging magkaibigan kami at kapag binigyan ko siya ng napakalaking mga tip, hindi siya tulad ng mga materialistikong bitch na kasanayan ko ang aking sweet na babae na walang muwang. Hindi mula sa isang mayamang pamilya ngunit may pusong purong ginto. Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko yata ang boses niya na medyo nag-crack at sumungot siya. Mabilis akong humarap sa kanya at nadurog ang puso ko, nakatingin lang sa kanya. Before me was the guy I knew was stronger than anyone else, ngunit siya ay lumuluha para sa isang patay na babae. Ano ang ginawa ng Katrina na ito sa kanya? Nakakita ka na ba ng isang tao sa sobrang sakit na nagdudulot sa iyo ng sakit din? Nakita mo na ba ang pinakamalakas na taong kilala mo na nasira sa harap mo? Nakakita ka na ba ng isang tao na naging napaka-vulnerable na sinisira nito ang sarili mong puso? Ang pagtingin sa aking boss ay lumuha sa aking harapan ay nag-trigger sa aking sariling mga damdamin, at hindi nagtagal ay nakita ko rin ang aking sarili na umiiyak. I didn't know how to console him because I never been in such situation. Irish, siya lang ang naging kaibigan ko noon sa New York. She made me do things I wasn't used to doing. Pinapagdasal niya ako, pinapunta niya ako sa mga ampunan, pinapakain niya ako ng pagkain mula sa moving truck, tinuruan niya ako. Para makita ko ang kabutihan ng mga tao, ginawa niya ang lahat ng ito nang hindi alam kung sino talaga ako. Sabi niya habang nagpupunas ng mata at pinasadahan ng mga daliri ang magandang portrait. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari, pero naramdaman kong may kakaiba akong nararamdaman para sa kanya. I didn't believe in love, you know. Para sa akin, love is just something weaklings felt. But soon, I realized I became a weakling dahil sa sobrang lalim ng pagkakahulog ko sa kanya. Gusto kong maniwala na siya lang itong sweet na walang muwang na babae na gustong-gusto kong makasama, pero sino ang binibiro ko from my eyes? Siya yung babaeng nagpa-appreciate sa lahat ng meron ako. She made me apologize when I did something wrong. And the funniest part was, she wasn't trying at all. She didn't force me to do them, I just found myself doing things I was not fond of doing. It was a strange feeling. I couldn't stand a day without seeing her. If that wasn't love, then I don't know. Can you imagine that I even forgot about the mission I was sent to accomplish? Tumawa siya nang walang nakakatawa. My dad was so pissed at me. Pinunasan ko ang sarili kong luha gamit ang mga daliri ko. Kung sino man ang babaeng ito, siguradong nadurog ang puso niya. Marahan kong tinapik ang balikat niya at minasahe. Yes, I forgot about my mission and that earned me a lot of threats from my dad. But I didn't give a flying fuck. Naalala ko pa nung dinala ko siya sa mansion. Akala niya anak ako ng isang Italian president. Ang kanyang tingin ay tila malayo, at isang maliit na malungkot na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. But then, what was the point of lying to such a good person? I damned the consequences and told her my part in the Italian mafia. As expected, nabigla siya. Takot na takot ako na iwan niya ako. Irish, sa unang pagkakataon natakot ako na mag-isa ako. Gumugol ako ng maraming oras sa kanya na ang pag-iisip na mag-isa ay natatakot sa akin. Niyakap niya ako at sinabi sa akin na minahal niya ako, at hindi niya kayang isipin na hindi niya ako makakasama. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagdala sa kanya upang makita ang aking ama. He was never going to be in support of me settling down. Si Katrina ay nagdala sa akin ng labis na kaligayahan hanggang sa punto na napansin ng lahat ang pagbabago sa akin. She made me quit taking drugs, she made me quit my nasty drinking habit, and most especially, she made me quit killing. She made me a better man. She was my better half. I couldn't imagine a life without her. I was so in love with her and I knew I was willing to settle down and have kids. I bought this house for us. That's why it has a homely aura. We planned on having so many kids. Irish, she was my princess. Ang tanging perpektong tao na nakilala ko. Idol ko siya at hanggang ngayon, hindi ako nabigla nang sabihin niya sa akin na virgin siya. Noong una, akala ko hindi ako sapat para maging una sa kanya, pero tiniyak niya sa akin na ako ang pinaka-best person sa mundo para sa kanya. Ipinaramdam niya sa akin na ako ay may pusong ginto sa halip na ang bato at batong malamig na puso na mayroon ako. Oh, my sweet sweet Katrina. Lumipas ang oras at naghintay ako hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. I already had plans of marry her, and when she told me the news of her pregnancy, that was the cherry on top. Hindi ko alam kung bakit biniyayaan ako ng langit ng ganoong anghel kung isa sa alang-alang ang halimaw na ako. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating ang aking birthday.
I never for once celebrated my birthday but that particular year, she was hellbent on us going out. Pumili siya ng resort na pwede naming puntahan. I had to meet up with my brother and discuss some things but we finished early than expected. Nung tumawag ako, dumiretso daw ako sa resort at hintayin siya. Siya ang boss kaya ginawa ko yun. I knew it was my perfect night, and I planned to propose that same night. Pinili ko na ang singsing. Isipin ang isang proposal sa aking birthday. Ang sweet. Ang hindi ko alam ay may iba't ibang plano ang tadhana. Naghintay ako at naghintay sa resort, ngunit hindi nagpakita si Katrina. Sinubukan kong tawagan pero hindi niya sinasagot. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Leo. Nasangkot si Katrina sa isang car crash. Sinugod ko ang ospital ngunit wala itong silbi. She was dead and gone. That was the end of me, Irish. Paano siya makakaalis nang wala man lang paalam? Nang walang kahit isang babala. Just like that, sa aking birthday. Noong araw ding yun ay nagplano akong mag-propose sa kanya. Paanong naging walang puso ang Diyos na kunin ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ko? And the worst part is, she was carrying our baby. Nang matapos siya, nanginginig siya habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nadurog ang kanyang mahalagang puso. Niyakap ko siya ng sobrang higpit kung pwede lang mawala yung sakit na nararamdaman niya. Kung pwede ko lang ayusin ang nasira niyang puso. Kung maibabalik ko lang si Katrina at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol, gagawin ko. Nasasaktan siya ng sobra. Please stop crying, sabi ko, hindi ko na rin napigilan ang sarili kong umiyak. No wonder kung bakit niya sinabing patay na ang Diyos sa kanya. Alam kong iyon na ang katapusan ko, Irish, wala na ang prinsesa ko at kinuha niya ang puso ko. She was gone for good. When she was stopped me from taking drugs, it didn't bother me that much because she was my new drug, and I was addicted to her already. Ngunit nang mamatay siya, ako ay malungkot, kailangan kong bumalik sa mga bagay na ako ay nangakong hindi gagawin. Bumalik ako sa dati kong halimaw. Naging cold-blooded beast ako ngayon. Mas masahol pa sa dati bago siya dumating sa buhay ko. Araw-araw akong pumupunta sa coffee shop, dahil akala ko panaginip lang lahat. I was willing to force myself into thinking na lahat ng iyon ay isang bangungot lang. Siguro kung tuloy-tuloy akong pumunta doon, pupunta si Adam sa akin at sasabihin sa akin na nasa loob si Katrina sa kusina na gumagawa ng aking kape, ngunit hindi iyon ang kaso. Alam kong iyon na ang katapusan ko. Lumingon siya sa akin sa unang pagkakataon at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sobrang pula ng mata niya at parang malungkot siya. Ang ugat sa kanyang mga templo ay lumitaw. Then you came along. Siguradong nagsisinungaling ako sa sarili ko nang sabihin kong tumigil ang pagtibok ng puso ko kanina. Ngayong narinig ko ang mga sinabi niya, tumigil ang puso ko. Like for real. Ako, tanong ko sa sobrang kawalan ng katiyakan. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa kaluluwa ko. Oo, Irish. Ikaw, simula nung nakilala kita parang nakita ko na ulit si Katrina. You fucking remind me a lot about her. Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag nasa tabi mo ako. Parang may nararamdaman ako. Huli kong naramdaman 7 taon na ang nakakaraan. At pilit kong inaalis ang mga damdaming iyon ngunit hindi ko magawa, ang mga bangungot na lagi kong binawasan para magsimula ulit o palayasin na lang kita. Noong pinapanta kita sa misyon na iyon, alam kong mamamatay ka na, at gusto kong mawala ka ng tuluyan para hindi na ako magkumpara sa iyo kay Katrina. Gusto kitang mawala sa buhay ko. Nanlaki ang mata ko, at agad kong tinanggal ang mga kamay ko sa katawan niya. Ano, gusto mo akong mamatay? Saka bakit ka pumunta at iligtas ako? Pinasadahan niya ng daliri ang buhok niya at umiwas ng tingin. That's the point, Irish. I came because I realized that I didn't want to hurt you. Because hurting you is hurting myself. You're trying to tell me that hurting me is hurting yourself. Inulit ko ang sinabi niya para makasigurado. Lumingon siya at humarap ulit sa akin, bahagyang tumango at tumingin sa labi ko. Oo. Napalunok ako ng kinakabahan. The way he was staring at me with such vulnerability in his eyes scared me. At gusto kong paniwalaan na hindi ang puso ko ang gumagawa ng pag-iisip ngayon, dahil ito ay nasira ng hindi na maaayos. Sumandal siya, napakabagal. Or maybe it's healing, because of you. Sabi niya, and without any warning, naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Lumipad ang paru-paro sa hukay ng aking tiyan, it was like the fireworks on the 4th of July. In fact, scratch that. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng labi niya sa labi ko. Ako ay nasa isang estado ng labis na kaligayahan. Noong una, akala ko ay ang isip ko ang naglalaro hanggang sa marahan niyang hinila ang ibabang labi ko. Ang pakiramdam ng kanyang malambot, mainit-init na labi habang ang mga ito ay gumagana sa aking mga matamis na panginginig sa aking gulugod at isang bagong pakiramdam sa pagitan ng aking mga binti.
Hindi ko alam kung paano o kailan nangyari pero naramdaman ko ang paglalaban ng dila niya sa pangingibabaw sa bibig ko. Sobrang mali ito, sumisigaw ang isip ko, pero hindi ko magawang umatras dahil tama ang pakiramdam at kahit mali, hindi ko pa rin magawang umatras. Para akong nispel niya. Gumana ng mahika ang labi at dila niya sa labi ko, almost like he was making love to my mouth. Stop Irish, remember he said he hopes it's not his heart doing the thinking. Mahina lang talaga siya ngayon at hindi siya nag-iisip ng tama. Maging mature na dito at itigil na ang halik na ito. Hindi ko pinansin ang inner girl ko at pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya, hinila ko siya palapit. Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha ang ganoong katapangan. Magiliw na gumalaw ang mga labi niya sa labi ko, na nagpapadala ng matinding pakiramdam sa puso ko. Ginamit niya ang isang kamay niya para hatakin ako palapit sa kanya, at ang isa naman ay para hawakan ang mukha ko. Ginalugad ng kanyang dila ang aking bibig at mga malalambot na halingahing ang kumawala sa aking mga labi. Ito ay isang buong bagong pakiramdam sa akin. Walang salita ang makakapantay sa matinding damdaming tinitiis ko ngayon. Napaungol din siya at iyon na nga, pinababa ko ang mga guards ko at pinasadahan ko ng daliri ko ang kanyang masarap na itim na buhok at pinalalim ang halik. With the way his lips were working against mine, he made me feel like the most precious thing na pag-aari niya. Patuloy niya akong hinahalikan, mas parang nilalamon niya ako, na para bang hindi niya ako mabubusog. He kissed me so hard na kalimutan ko kung kaninong hangin talaga ang nalalanghap ko. Then to my greatest disappointment, he slowly, as if he regret it, humiwalay at napabuntong hininga ako. Nakalimutan ko talaga kung kaninong hangin ang nalalanghap ko. Mag-usap ng mabilis bago maging awkward. Mag-usap, pag-usapan ang anumang bagay maliban sa halik. Tumalikod ako, sinusubukang iwasan ang pagtama ng mga mata habang ang pintig ng puso ko ay tumaas ng 1,000 beses. Oh my goodness, yun ang first real kiss ko. I didn't want things to get awkward but my heart was screaming at me, reminding me of the fact that I had deep feelings for him already. Kailangan kong gawin ang sinasabi ng aking inner girl. Kinailangan kong magsalita. Hindi ko alam na marunong kang magpinta, sabi ko na tumayo. I somewhat braced my heart for the worst dahil alam kong hindi ko kakayanin kung sasabihin niya sa akin na isang pagkakamali lang ang aming halikan. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi ko sinasabi sa iyo ang maraming bagay, do I? Tanong niya sa malalim na boses. Natatakot akong tumingin sa mga mata niya dahil sa maaaring makita ko. Nanghihinayang, kasuklam-suklam, o ano, paano kung hindi ako good kisser? I mean wala pa talaga akong nahalikan bago siya. Ayoko lang isipin niya na bad kisser ako. Tama ang inner girl ko. Siya ay mahina lamang. Sinubukan kong mag-isip ng ibang bagay bukod sa halik. Nagsimula na akong maglakad sa kwarto. Hinahangaan ang anghel na iginuhit niya. May nakakuha ng atensyon ko sa mga portrait. May partikular na petsa sa kanilang lahat. Ang parehong petsa, 15 ng Disyembre taong 2011. Bakit pare-parehong petsa ang isinusulat mo sa lahat ng mga painting? Lahat ba ng mga ito ay ipininta mo sa parehong araw? This time, tumalikod na ako para harapin siya, curiosity getting the better part of me. Binigyan niya ako ng malayong tingin. Akala ko hindi niya papansinin ang tanong ko. Iyon ang araw na namatay si Nevea. Sana masampal ko na lang ang sarili ko. Bakit kailangan kong magtanong? Pero kung iyon ang araw na namatay siya, ibig sabihin iyon ang kaarawan niya. Walang saysay na tanungin kung nagdiwang siya ng kanyang kaarawan dahil hindi ito sigurado. Mag-isip ng ibang sasabihin. Bakit nag-day off si Ana ngayon? Really Irish, iyan ang pinakamahusay na may isip mo. Because on the 15th of every month, I just want to be alone. I just want to come here and spend the day with her. It's the time of the year when I get to sit and tell her everything. What my life is like without her in it. Malungkot niyang sabi at alam kong pinipilit niyang huwag umiyak. Kung gusto niyang mapag-isa, bakit niya ako pinatawag dito? I was about to speak up when he beat me to it. Irish, alam kong sinusubukan mong iwasan ang pinagsaluhan natin. Trust me, I want that too but I also can't let you go, not now that I've had a taste. That kiss meant a lot to me. I know I'm gonna sound like some shitty ass loser but for real, that kiss was magical. It's like I've been hypnotized. The joy, I felt relieved na hindi niya akalain na bad kisser ako. Panipit. But Mr. Black, okay lang kung ayaw mong magsalita ngayon, maiintindihan ko kung galit ka sa paghalik ko sa'yo nang walang pahintulot. Masasabi kong hindi siya sanay sa lahat ng ito. Humihingi ng pahintulot bago humulik sa isang babae at iba pa. Napakamot siya sa noo. I'm so sorry. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Don't be. To be honest, I loved the kiss. Alam kong kasing pula ako ng kamatis. Sinong hindi? Ang pagsasabi sa iyong boss na gusto mo ang kanyang halik. Jeez, bumalik ako sa kinaroroonan niya at umupo ulit.
Tumingin ako sa mga mata niya at hinaplos ang pisngi niya gamit ang mga palad ko. I'm sorry, kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon, sabi ko, tinutukoy si Katrina. Sana kaya kong alisin ang sakit sa puso mo at palitan ng kaligayahang nararapat para sa iyo. Mabuting tao ka, anuman ang sinasabi ng mga tao. Gusto ko talaga na matulungan kita, na maiayos ko ang iyong nasirang puso, ngunit hindi ko alam kung paano, sincere kong sabi sa kanya. Hindi siya nakipag-eye contact at tinitigan lang ako ng buong pagmamahal, ngunit hindi sigurado. Alam kong malaki ang magiging cost sa akin ng sasabihin ko, ngunit handa akong subukan. Gusto kong tulungan ka, Mr. Black. Hayaan mong tulungan kita sa aking maliit na paraan at mag-ambag sa pagpapagaling ng iyong mahalagang puso. Papayagan mo ba ako? Mukhang hindi siya sigurado sa sinabi ko. Hindi ako sigurado sa mga sinasabi ko sa sarili ko. Hindi ang isip ko ang nag-iisip, kundi ang puso ko. I could tell he was thinking hard. Hindi ko alam, cause I have business to take care of back in New York. Nginitian ko siya. A few days. How long would you need? 1 linggo na lang tayo dito, bago lumipad pabalik. Malungkot niyang sabi. Kailangan ko upang matiyak ang iyong kaligtasan. Plus, ang iyong ina ay malamang na nasa leeg ni Roberto kung gugugol tayo ng mas maraming oras dito. Kung hindi ko siya pinigilan, he was going to keep ranting, kaya nilagay ko ang isang daliri sa labi niya. Don't talk a lot. If we'll be here for 1 week, then I'll be needing just 1 week. At least it's my own way of helping you. Alam kong ligtas ang mom ko kung nasaan siya ngayon. May tiwala ako sa iyo, gusto lang kitang tulungan kahit 1 linggo. Tumingin siya sa mata ko. Talaga. Ayokong makita niya kung gaano ako ka-insecure tungkol dito. Masyadong maliit ang 1 linggo. Oo. Kailangan niya ng tulong. At tutulungan ko sana siya. Kung hindi para sa anumang bagay, at least, for the love of Katrina. Halos hindi napigilan ni Ana ang excitement. Ginagawa niya ang kanyang masayang sayaw habang nagluluto. Natawa ako sa cuteness niya. Sinabi ko sa kanya na noong wala siya, nagpasya kaming maging magkaibigan ni Mr. Black. I told her everything, except sa kissing part syempre. Talaga, sabi niya, pwede ba kayong maging magkaibigan? Unbelievable, sabi niya at humagikik na parang batang babae. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganyan. Ang aming boss ay palaging napaka-reserve at siya ang pinaka-anti-social na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Tumango ako, you better believe it, girl. As a matter of fact, we're going out today. We'll just go around the city for a start. I have no place in mind yet, but one thing's for sure, he has got to take me sa buong Italia sa buong linggong ito. Dapat akong magmadali at maghanda para sa aking pamamasyal kasama ang aking super hot na boss. Sabi ko at sabay kaming humagalpak ng tawa. Saan man ako kumukuha ng bagong katapangan na ito, I had no clue. Nagsisimula na akong magselos. Hinampas ni Ana ang mahahabang pilak mata niya sa akin, at nagpout. Sobrang hot niya. Sana kasing hot niya si Carlos ko. Natawa ako. 7 taon niyang boyfriend si Carlos at mahal na mahal niya ito. She'd shown me his picture and ang gwapo niya talaga. Sorry Ana, pero akin si Mr. Black for the week. Humagikik siya. You make it sound like he's your boyfriend. Pang-aasar niya. I wish he was. Wish ko talaga. Nanlaki ang mga mata ko sa mga iniisip ko. Ano sa mundo? Paano ako maghahangad ng ganoong bagay? Iyo. At namumula ka. You definitely have the hots for him. Tumango si Ana at iniikot ko ang aking mga mata. Umiling ako. Hindi ka na magbabago. At hindi Ana, magkaibigan lang kami. At naghalikan kayo. Sobra sa pagiging magkaibigan lang. At naniniwala ako, nakuha ko ang hindi mapag-aalinlangan ng panunuya sa boses niya. I blew her a kiss at nagmamadaling pumunta sa kwarto ko para maghanda. I took my time to shower and shave my legs. Ginamit ko ang curling wand ko para lalong kulot ang buhok ko. Mainit sa labas kaya napagdesisyonan kong suotin ang aking katugmang crop top at shorts. I wasn't a fan of makeup so I decided to go for natural at simple. Kinuha ko yung sunglasses ko kung sakali, saka ko kinuha yung red na bag ko. Nagspray ako ng pabango at pinatay ang ilaw bago bumaba. Tapos na si Ana sa pagluluto. Naglilinis siya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago sumilay ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. You look good, babe. Siguradong mahihirapan si Alex na tignan ang mukha mo kapag ganyan na ang atensyon ng boobs mo. Siya nga pala, hinihintay ka niya sa labas. Namula ako ng gusto sa compliment niya. I think I'll go change the outfit since it's too revealing. I suggested. Don't you dare. Now go out there. You look stunning, she said in her mama bear tone at tumawa ako, lumabas ng kusina at lumabas. Walang sasakyan na naghihintay sa labas gaya ng dati. Nasaan siya? Lumapit sa akin ang isang guard at magalang na yumuko.
May hawak siyang mahabang baril at nakakatakot talaga ang itsura niya. Andoon si boss, sabi niya at tinuro ang kaliwa niya. Tumingin ako sa likod ko at nagbara ang hininga ko sa lalamunan ko. Nandoon siya, sa isang sports bike, nakasuot ng itim gaya ng dati. Nakatitig siya pabalik sa akin. Napaawang ang bibig ko, mas yummy kaya siya kaysa dati. Ang lalaki ay isang Greek god. Super duper guwapo. Paano ko nakilala ang isang guwapong lalaki? Namula ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. You look so fucking good, he said checking out, and just as Anna predicted, walang hiyang tinitigan niya ng matagal ang boobs ko, dahilan para mamula ako ng husto. Inipit ko ang isang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Thank you Mr. Black, pero please stop using vulgar words, I'm not comfortable with it, sabi ko sa mababang tono at nahihiyang umiwas ng tingin. Ngumisi siya, nanatili lang akong nakatingin sa kanya, siya na ang pinakagwapong lalaking nakita ko, I know you hate it so much. Kaya nga kailangan mong ilabas ang dila mo sa akin noon di ba? Humagalpak ako ng tawa, nakakainis ka. Sinabayan niya ako sa pagtawa, at ang cute mo talaga. Mr. Black, sabi ko sa galit at lalo lang siyang napatawa. Huminto siya at ngumiti sa akin. Lagi kong sinasabi sa iyo na mukha kang kitten kapag galit. Ang cute, pang-aasar niya. Mr. Black, this time, frustration kong tawag. Nagsimula na naman siyang tumawa. Ito ay isang tanawin upang makita. Sino ang mag-aakalang ang aking boss sa loob ng 8 linggo ay maaaring tumawa ng ganito kalakas? At higit sa lahat, kasama ko. Okay, I'll stop now. But you also have to quit calling me Mr. Black. It makes me feel old. Call me Alex. Tinaasan ko siya ng kilay. Nickname mo yan kasi Black ang suot mo. Ngayon aalis ba tayo o hindi? Napailing siya sa amusement. You're a case princess. Hop on, let's go. Napakamot ako sa noo ko. Mr. Black. Alex, he corrected and iniikot ko ang mata ko. One of these days, you're gonna get punished for rolling your eyes at me, and I mean it princess. Nanginig ako, hindi dahil sa sinabi niyang paparusahan niya ako, kundi dahil sa sobrang dilim ng kanyang mga mata at sa pagiging husky ng kanyang boses. Whatever, Alex, never pa talaga akong nakabike. Except you count my bicycle. Ngumisi siya, just hop on and hold me tight. Put your hands around me. Napalunok ako at dahan-dahang umakyat, hawak ang kanyang mga balikat sa proseso. Ayokong hawakan siya ng mahigpit kasi sobra lang yun. Let's go. Ngumisi siya, fine then, have it your way. Inabot niya sa akin ang isang helmet at nang maisuot ko iyon ay pinaandar na niya ang bike. Ang makinis na tunog na ginawa nito ay taliwas sa bilis. Napakabilis lang noon. Without thinking twice, pinulupot ko ang mga braso ko sa bewang niya. Alex, sigaw ko sa takot. Narinig ko siyang tumawa at ang kanyang nakakagulat na panginginig ng katawan. Gusto kong magalit sa kanya pero sinabi niyang hawakan ko siya. Napangiti ako sa sarili ko at niyakap siya ng mahigpit. Mas mabuting gamitin ko ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataon na mayakap ulit siya. And the best part, nalanghap ko ang matamis niyang amoy na parang siya lang ang nagtataglay. Akala ko hindi mo ako hahawakan habang buhay mahal na prinsesa. Pang-aasar niya at sabi kahit na halos hindi ko marinig dahil sa hangin. Saan mo gustong pumunta tayo? Akala ko ay pinili na niya ang lugar na pagdadalhan niya sa akin. The park. Ito ang tanging lugar na naiisip ko sa sandaling yun. Your wish is my command. Halos 20 minuto kaming sumakay hanggang sa huminto siya sa bike. Bumagsak ako sa umaalog-alog na mga paa. Mga consequences ng pag-upo sa isang mabilis na bike. Dali-dali siyang bumaba, hindi naapektuhan, pagkatapos ay ipinarada niya ang bike. This is the only park I know of. Last time I came here, was 7 years ago, with her. Aniya habang wala na namang ekspresyon ang mga mata. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang mukha niya sa mga palad ko. That's fine, bakit hindi muna tayo kumuha ng ice cream? At kung hindi ka namamatay sa init sa jacket na iyan, ewan ko ba? Tumingin siya sa akin at ngumisi. Naramdaman ko talaga ang init. Sabi niya at tinanggal ang jacket. Kinuha ko ang jacket at hinawakan sa kanya habang naghahanap kami ng ice cream. Nakakita kami ng malapit na tindahan ng ice cream at nagmadaling pumunta doon. Can you imagine walang paboritong flavor ng ice cream ang boss ko? Kailangan kong pumili para sa kanya. Kumuha ako ng vanilla at strawberry flavored ice cream at kumuha ng chocolate para sa kanya. Magpapalit tayo kapag nasa kalahati na tayo, okay? Sabi ko sa kanya habang inaabot ko yung bowl niya ng ice cream. Ngumiti siya, tumango at kinuha sa akin ang bowl. Pumunta kami sa isa sa mga bench sa park at umupo. Napakaraming bata ang naglalaro sa paligid. Gusto mo bang magkaanak balang araw? Tanong niya sa akin.
Tumango ako. Oo naman. I love kids so much. Sabi ko habang naglalagay ng kutsara ng ice cream sa bibig ko. Hindi ako naglakas loob na tanungin siya kung gusto niya, considering na nawalan na siya ng anak. Nag-usap kami ng mga random na bagay hanggang sa napansin kong nakatitig siya sa labi ko na may kadiliman sa kanyang mga mata. May problema ba? Itataas ko na sana ang mga daliri ko para hawakan ang labi ko, baka may ice cream doon, pero hinawakan niya ang kamay ko, napatigil ako. Dahan-dahan, napakabagal, sumandal siya, at dinilaan ang sulok ng labi ko. Ang sensasyon, ang sweet-sweet ng sensasyon. Tumalikod ako at umiwas ng tingin sa kanya, pinunasan ko ang aking lalamunan sa proseso. Awkward na simula ko. Strawberry na hinaluan ng vanilla ang bago kong paboritong flavor. Narinig ko ang malalim niyang husky na boses. Tumalikod ako, nakaharap sa kanya. Alam kong sobrang pula ng pisngi ko. You heard me. Aside from the fact that it tastes so good on its own, mas masarap pa sa iyo. Anya, may nakakalokong ngiti sa labi. Nanlaki ang mata ko, napaawang ang bibig ko at mas lalo akong namula. Ngumiti siya at itinaas ang mga kamay bilang pagsuko. In my defense, hindi kita hinalikan, dinilaan ko lang ang sulok ng madaldal mong bibig. I never knew it could render you speechless. I'm glad I discovered that. Now if you keep talking so much, like you always do, didilaan ko ikaw. Mapaglaro niyang sabi at kumindat. Dali-dali akong tumayo at lumapit sa isang maliit na batang lalaki na may napakaraming laruan ng kotse na nakalatag sa paligid niya. Mukha siyang nasa 4 at nag-iisa. Hey little man, how you doing? Tumingin siya sa akin saka bumalik sa mga laruan niya. Napaawang ang bibig ko. Hindi lang ako pinansin ng batang ito. Nahihiya akong tumingin sa paligid, sana walang makakita sa akin. Namula ako sa kahihiyan. Pero syempre, walang hindi napapansin ni Mr. Perfect. I rolled my eyes habang naghi-hysterical siyang tumawa sa akin. Medyo lumukso ang puso ko habang nakatingin lang sa kanya. Ang taong ito ay ang ehemplo ng pagiging perpekto. May dimples pa siya sa magkabilang pisngi. Nakahawak siya sa tiyan niya habang tinatawanan ako. Namula ako ng 50 Shades dahil sa kahihiyan. Maging ang mga taong malapit sa amin ay kailangang tumingin. Erg. Oh my goodness princess, ngayon alam ko na hindi lang ako ang bored sa boses mo. Sabi niya nang aasar sa akin. Napaiwas ako ng tingin sa kahihiyan. It's all because of you. Kung hindi mo lang ako dinilaan. Napaungol siya at nagdilim ang mga mata. Oh, princess that's so kangke. I never perked you for one who says such. Sabi niya sabay smirk. Ano ang sinabi ko? May mali ba sa aking pahayag? Kinausap niya ang bata sa wikang Italyano at masayang tumugon ang bata. Well at least the kid made it clear na mas gusto niya si Mr. Black kaysa sa akin. Sobra para sa pagsisikap na maging palakaibigan sa isang 4 na taong gulang. Huwag kang mahiya dahil hindi ka kinausap ng bata. Hindi siya nakakaintindi ng English. Sabi ni Mr. Black, nababalot sa boses niya ang saya. And here I was, thinking he was bored by your voice. My bad. I rolled my eyes at nagsimulang maglakad palayo. Hindi nagtagal ay sumama siya sa akin at sinuot ko ang kanyang mga jacket sa kanyang mga braso. Ayan, carry it, that's for laughing at me. Pumalakpak na naman siya, natatawa sa akin. Erg, ang cute mo at ang childish mo. Hindi ako childish. Depends ako, nag-cross arms sa harap ko. It's you. You're too old and have no idea on fun. That's why you think I'm childish. Kumunot ang noo niya. I know what fun is. Turn ko na para asarin siya. Your idea of fun ay malamang na naglalakad sa iyong likod bahay na may dalang isang baso ng alak. Lalong lumalim ang kanyang noo at nagpout. Irish stop it. I know what fun is. Napahagikik ako. Mas gwapo siyang nagpout. Okay, sabihin mo kung anong ginagawa mo para masaya. I paint, talagang sinabi niya. Nanlaki ang mata ko. Ano, Mr. Blah I mean Alex. You paint for fun. Tumango siya. Ito ay nagbibigay sa akin ng peace of mind. Napagtanto ko na ang taong ito na nakatayo sa tabi ko ay walang kaalaman sa pakikisalamuha. Tumigil ako sa paglalakad at pumwesto sa harap niya, ikiling ang ulo ko para tingnan siya sa mga mata. Nilagay ko ang mga palad ko sa dibdib niya at binigyan niya ako ng nagtatakang tingin. Alex, naiintindihan ko na ang pagpipinta ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind, ngunit hindi ko nakikita kung ano ang masaya dito kung gagawin mo ang lahat ng ito ng mag-isa. May pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang masaya at kung ano ang nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Nilingon niya ako at huminga ng malalim. Mukha siyang malungkot at sinampal ko sa isip ang sarili ko dahil sa pagsira ng diwa niya. Ito ay dapat na isang linggo kung saan siya ay magiging masaya sa buong panahon. Hindi siya sanay sa mga normal na bagay tulad ko.
Kinailangan kong ayusin ito ng mabilis. Pero kung gusto mo, pwede tayong magpinta bukas. Mas masaya yun. Ikaw lang at ako. How about that? I said, sounding extra sweet and giving him my best smile. Nagningning ang mga mata niya. Talaga. Tumango ako, pero sa isang kondisyon. At ano kaya iyon? Binigyan ko siya ng nakakalokong ngiti. Pasanin mo ako sa iyong likuran at isigaw sa pandinig ng lahat ng tao sa park na ito na ako ang pinaka the best, pagmamalaking sabi ko. Humagalpak siya ng tawa. Hindi ka seryoso. Tumango ako. Sobrang seryoso ko dito. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Come on princess, sobra na yan. I tell you what, ibibili kita ng Rolls Royce na mahal mo. Iyon ay isang mapangakit na alok, ngunit ito ay sobra-sobra. Iisipin ng mami ko at mga kaibigan ko na ninakawan ko ang isang bangko. Una ay $30,000, pagkatapos ay isang surprise na paglalakbay sa Italia at pagkatapos ay isang Rolls Royce. Hindi naman, masyado lang yun. Kaya umiling ako. No, I want you to carry me on your back. Period. Bumuntong hininga siya at muling ipinikit ang mga mata. Fine, yumuko siya, hop on. Oh, ginawa ko yun sa sobrang kasiyahan. Sinong mag-aakala na balang araw, karga-karga ako ng aking napakayabang na boss sa kanyang matipunong likod. Arg, ang sensasyon, good, ngayon sumigaw I'm the best. Pwede ko bang sabihin sa Italian? Nakangisi niyang tanong. Umiling ako at tumawa. Mayroon akong magandang ideya kung ano ang maaari niyang gawin. No can do. For all I know, you could be saying she's a fool, so say it in English. Tumawa siya. You're so brilliant, sweetheart. That was what I was going to do, except I'll have said she's a fugitive. Help me. Nanlaki ang mata ko. Gagawin niya sana yun. Hinampas ko ang ulo niya at nakatanggap ako ng ouch. Good. Ngayon, sumigaw ng I'm the best. Binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti. As you say, princess. He told me then, to my greatest surprise, sumigaw siya. I'm the best. What in the world? Mas pinalo ko ang ulo niya this time at tumawa siya. Hindi ba yun ang sinabi mong dapat kong gawin? Erg. At ang pinakamasama ay lahat ng tao sa park ay nakatingin sa amin, ang lalaking ito. I said you should tell everyone that, Irish, is the best. Not you, dummy. Ngumisi siya. No, we're the best, my princess and I. Sigaw niya ulit. Maliban na medyo tumalo ng puso ko. Maliban na nalaman ko kaagad na siya ang lalaking nasa puso ko. Maliban na minahal ko ang lalaking ito ng higit sa imahinasyon. I was shocked beyond words. Tinawag niya lang akong my princess, at sinabing we're the best. Oh Mr. Black, mahal na mahal kita. Huminto ang isang matandang mag-asawang dumaan at ngumiti sa amin. Nagsalita ang babae. Voglio siete coscarini, l'abbonamento perfetto. Ang cute niyong dalawa, the perfect match. Tumingin sa akin si Mr. Black at ngumiti. Gracie, salamat. Okay, bakit pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan nila? Sa pagkakataong ito, nagsalita ang lalaki. Lay it to a Moglay. Siya ba ang asawa mo? Tumingin pa sa akin si Mr. Black at ngumiti at kumindat. Ang alam ko lang may sasabihin siya sa kanila ng kalokohan. Oh how I wish na naiintindihan ko ang sinasabi nila. Hindi, my special. Hindi, pero espesyal siya. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Napangiti ng gusto ang babae. Ano sa lupa ang sinabi niya sa kanila? E bello, non tenerla, e alla fine farla tua sposa. Mabait iyan, ingatan mo siya, at sa huli ay gawin mo siyang bride. Nginitian niya ang babae. All this time, nakatalikod pa rin ako at walang tanong sa akin ang mag-asawa. Masasabi kaya nila na isa akong dayuhan? Certo la terre, at quanto e render la mia sposa, il tempo lo direb. Siguradong iingatan ko siya, at kung tungkol sa pagiging aking bride, sasabihin ng oras. Ngumiti ang mag-asawa sa isa't isa at bumalik sa amin. E carino, abi cura di te, ciao. Maganda yan, ingat ka, bye. Kumaway si Mr. Black, ciao. At sinabi ko rin na ciao, at least naiintindihan ko na ibig sabihin bye. Bumaba ang tingin ko sa career ko at tumingin siya sa akin. So would you tell me what you guys were saying? Cause I can feel it, you guys spoke about me. Ngumisi siya. Well, sabi nila kamukha mo ang baby sister ko, and I told them I'm not. I'm your dad, but you're such a brat, so I'm taking you to the shelter to leave you there forever. What? Daddy ko? Ang lalaking ito. You're so full of yourself, hindi ako brat. Hindi ko alam na magiging ganito ako kasaya, at makakalimutan ko ang lahat ng problema ko, pero ginawa ko. Naglakad-lakad kami ni Mr. Black sa park, nag-uusap tungkol sa mga random na bagay at lahat hanggang kami na lang ang natira. Kailangan na nating umalis, sir.
Kumunot ang noo niya. Irish, wag mo na akong tawagin ganyan. Tawagin mo akong Alexander o Alex. Pinadalhan ko siya ng isang apologetic smile. Sorry, I bet wala na si Anna. Tumango siya. I took it as my cue to ask about his relationship with Anna. Ang kanilang relasyon ay tila higit pa sa karaniwang uri ng boss-employee. By the way, parang close kayo ni Anna, parang more than just your cook and cleaner. Hinawakan niya ang mga daliri ko at ikinabit sa kanya habang naglalakad kami papunta sa bike niya. She's more than that. Ang kanyang elder sister ay ang matalik na kaibigan ni Katrina. Oh, no wonder, nanatili akong tahimik at inisip ang aking negosyo hanggang sa makarating kami sa bike. Inabot niya sa akin ang jacket niya. You should wear that. It's cold already and besides, when we start the ride home, it's gonna colder. Ngumiti ako at kinuha iyon. Salamat Alex. Isinuot ko ito at hiniling na pagmamayari ko ito. Katulad niya ang amoy nito, Sumakay ako sa bike, after him of course, and this time, I made sure to hold him real tight and rested my head on his muscular back. Kaya kong matulog sa ganitong posisyon. Tahimik ang biyahe pa uwi, komportableng katahimikan kung idadagdag ko. Napangiti ako habang iniisip ang lahat ng nangyari ngayon. I hope tomorrow would be better than today. Pagdating namin sa bahay niya, wala na si Anna. Nagluto siya ng panzanella. Napagdesisyonan namin ni Mr. Black na mag-shower muna bago magkita sa dining room para sa hapunan. Ngumiti ako at ginawa ang masayang sayaw ko habang naliligo. Pagkatapos ay sinuot ko ang aking purple na pajama at isang katugmang tiny top. Tinali ko ang buhok ko ng messy bun at bumaba. Hindi na ako nagulat nang makita ko siyang nakaupo sa dulo ng mesa sa buong kaluwalhatian niya, ngunit ang ikinagulat ko ay ang katotohanan na inihain niya ang aming pagkain at naghihintay sa akin. Umupo ako sa tabi niya at ngumiti. Thank you. Tumango lang siya. Walang you're welcome. Anong problema? Kahit hindi ito batas, magalang na magsabi ng you're welcome kapag may nagsabi sa iyo ng thank you, paliwanag ko sa kanya. Tinitigan niya lang ako saglit saka nag-smirk. You're welcome princess. Ngumiti ako saka sinabi ang aking grace at kumuha ng isang kutsara ng aking pagkain. This tastes so good. Anna is such a great cook. Tumango siya. She sure is. Kumain kami sa komportableng katahimikan hanggang sa napagpasyahan kong magsalita. Alam mo, you're a very good artist. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga painting ni Katrina. They're so good, you're so good. Actually, ang galing mo sa lahat ng ginagawa mo. Sabi ko sa kanya habang umiinom ng tubig ko. Nagdilim ang kanyang mga mata. Ano na naman kaya problema nito? May nasabi ba akong mali? Nanatili lang siyang nakatingin sa mata ko at napapikit ako. Umiling siya. No, pero ito ang unang pagkakataon na may pumuri sa anumang nagawa ko. Sa unang pagkakataon. Hindi mo naman ako masisisi kung nabulunan ako ng tubig ko, diba? Nagsimula akong umubo at nakakagulat, tinapik niya ang likod ko para pakalmahin ako. Nanlaki ang mata ko sa hindi makapaniwala. Kahit kailan hindi siya pinuri. Sa unang pagkakataon, nagawa kong magtanong. Umupo ulit siya sa upuan niya at tumango. Yes, growing up, my father never told me I never did something correctly. I never did anything worth praises to him. I've never been good enough. I've never met his expectations, no matter how hard I tried. He always felt like I needed to do more and more and more. Sinubukan ng aking brother na suportahan ako, ngunit hindi rin siya naging madali sa aming ama. Sumama ang loob ko sa kanya. Iyon ay isang masamang paraan upang lumaki. Narito ako, iniisip na siya ang huwaran ng pagiging perpekto samantalang ang kanyang ama ay naisip na malayo siya rito. Ang paraan ng mundo. I'm sorry Alex, pero paano ang mama mo? Lalong nagdilim ang kanyang mga mata. I don't have a mom. At least wala na. My dad killed her when I was 4 because she cheated on him with his enemy. Oh my gosh, what a childhood. Accept my condolences. Sabi ko saka mabilis na binago ang topic. I'm so excited for tomorrow. We're painting. Nakahinga ko nang maluwag nang tumawa siya sa excitement ko. Alam mo, back in New York, I always do my painting with Diana. She's the best friend anyone could ever ask. I miss her so much. Kenny too, and mommy, obviously. Excited na sana ako pero malungkot ang boses ko. Namiss ko talaga sila, lalo na si mommy. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa kamay ko at tumingin ako sa mga mata niya at binigyan siya ng malungkot na ngiti. I know you do. You'll see them soon. By the way, anong in-enroll mo para mag-aral? Ano ang major mo? Ganun ba ang tawag? Tanong niya sa nalilitong tono. Ang major ko is business management. Bakit parang hindi ka nag-college para malaman mong major ang tawag dito? Tanong ko sabay kuha ng isa pang kutsara ng masarap kong panzanella. Hindi siya sumagot at napagtanto kung hindi rin niya ginalaw ang pagkain niya.
Dummy, ano ang sinabi mo sa pagkakataong ito? Lagi mo siyang ginagalit. Napatingin ako sa mga mata niya at napansin kong puno ng lungkot ang mga mata niya. Alex, I'm sorry kung may nasabi akong mali. I mean kung gaano ka ka-successful, obviously you went to the best schools. Besides you're so intelligent. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Hindi ako pumasok sa school. Nagtapos ako ng 8th grade. Kinailangan kong sumali sa mafia at magiging hadlang ang school. Nais ni Dad at Alessandro na ako ay ganap na handa at ang school ay nakakagambala. Ayokong huminto, ngunit kung maglakas loob akong magreklamo, makukuha ko ang mga beatings of my life mula kay Dad. Napaawang ang bibig ko sa pagkataranta. But you speak good English. You even speak 3 languages. How's it possible that you stopped schooling in 8th grade? Binigyan niya ako ng nakakalokong ngiti. Actually princess, 9 different languages ang sinasalita ko. Proud niyang sabi. Ha, 9. Whoa boy, that's awesome. And you're so intelligent, sabi ko sa kanya nagulat sa narinig ko. 9 languages. I love school, I do online studies every once in a while. Huminto siya at tinitigan ako sa mga mata na para bang gusto niyang makita ang kaluluwa ko. I'd love nothing more than to see you educated beyond words in life, princess. And that's why I'm making a promise to you right now, whether you like it or not. Gustuhin man o hindi ng mami mo, ako, sponsor ko ang iyong edukasyon sa pinakamataas na antas. Mangyaring huwag sabihin na gusto kong gawin ito. Umiling ako bilang pagtanggi. Hell no, I cannot accept such a generous offer, besides ayokong magkautang kahit kanino. No Alex, I can't and not accept such. Break the promise right now. Ngumiti lang siya sa akin at nagsimulang kumain. Erg, ibig sabihin seryoso siya. Napa-facepalm ako sa isip. Ayokong madamay siya sa buhay ko ng ganoon. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa tumunog ang phone niya. Jade. Binasa ko ang caller ID at hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng matinding selos sa puso ko. Ngumisi siya at tumayo. Excuse me princess, I'll take this in my room. Sabi niya, tumayo at kinindatan ako, bago umalis. Good night. Maniwala ka man o hindi, hindi niya ako sinabihan ng good night, at imbes na kumirot ang puso ko sa tuwa sa bagong tagumpay na ito, hindi ko maiwasang mainis. Jade, napabuntong hininga ako. Kailangan lang niyang tumawag at iwan niya ako. Ipinikit ko ang aking mga mata nang mawalan ako ng gana. Whatever. Hindi ko talaga alam kung bakit ako naiinis. Hindi ko alam kung bakit ako nagagalit or rather, naiinggit. Ngunit ang isang bagay na alam ko ay gusto kong gumugol ng quality time kasama si Alex nang walang anumang pagkagambala mula sa kanyang dead body. Erg. Jade. Pasado 10:00 na ng umaga at sa kabila ng katotohanang sinasamahan ako ni Ana at nag-uusap kami tungkol sa mga pagkaing Italian, hindi ko napigilan ang sarili kong magtaka kung nasaan siya. Lalamig na ang kanyang almusal. Hello, Earth the Irish, what's up with you girl? You looked worried. Ganun ba ka-obvious? Napakamot ako sa noo ko at ngumiti ng kinakabahan. Bakit hindi pa siya bumaba para mag-almusal? Nag-form ng uang labi ni Ana. Alam mo, sumagi talaga sa isip ko yun. Bakit hindi mo siya puntahan? Suggest niya at namula ako. Alam kong bakit. Dahil ako ang unang taong makikita niya ngayon. Tumango ako at naglakad palayo. Tulog pa ba siya? Siguro buong gabi niyang nakausap si Jade at pagod na siya ngayon. Napakunot ang noo ko sa naisip. Pagdating ko sa pintuan niya, lumakas ang tibok ng puso ko. Tinaas ko ang mga kamay ko at kumatok ng 3 beses. Walang tugon, baka mahimbing ang tulog. Kumatok ulit ako at walang sumasagot kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Napakadilim ng kwarto at pinasadahan ko ng mga daliri ko ang dingding para maghanap ng switch. Mabuti para sa akin, nakahanap ako ng isa. Napabuntong hininga ako sa nakitang nasa harapan ko. There he was, nakabalot sa puting duvet, nanginginig at parang namumutla. Walang pag-aalinlangan, sumugod ako sa kanyang tagiliran, at inilagay ang aking mga palad sa kanyang noo. Nasusunog siya, lagnat siguro. Oh my goodness Alex, what's wrong? You look sick. We need to rush you to the hospital. Pinilit niyang tumanggi sa pamamagitan ng pag-iling ngunit tumigil dahil malamang masakit. Pinatahimik ko siya, huwag mong subukang tumanggi, boss. Kailangan natin ng tulong, sabi ko habang hinuhubad ang duvet. Nanlaki ang mata ko nang mapansin ko kung ano ang dahilan ng sobrang sakit niya at ang mataas na lagnat. Ang kanyang sugat sa baril ay mukhang labis na nahawaan at ang kanyang braso ay namamaga. Oh my goodness, Alex, we need to rush you to the hospital. Let me go call Ana. Sabi ko at padabog na umalis nang hindi na siya hinintay na magprotesta. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina. Ana, kailangan nating dalhin si Alex sa ospital. Sobrang impeksyon ang sugat niya, kailangan niya ng maayos na gamutan.
Let's go now, sabi ko sabay hila sa isang nalilitong Ana. Napabuntong hininga si Ana nang makita ang braso nito. The fuck? Napangiwi ako sa wika niya. Ganun pa man, tinulungan namin siyang makaupo. I'm fine, you girls worry a lot. Tsaka hindi ako makakapunta sa ospital. I'm a wanted man. Sinubukan niyang magpaliwanag, umuungol sa sakit. Nagmamadaling lumabas si Ana at bumalik nang wala sa oras na may dalang malaking bag. Pumili ka Irish ng damit para sa kanya habang nilalagyan ko siya ng makeup to disguise. Nagpapanik na sabi niya, mukhang nakakakilabot ang sugat niya. Akala ko tinahi mo. Tumango ako sa takot. Oh my goodness, hindi ko siguro natahi ng maayos. Paano kung ganoon na lang kalala at kailangan na niyang putulin? Hell no. Para ma-distract ang sarili ko, dali-dali akong pumunta sa closet niya. Gaya ng inaasahan, puno ito ng black na damit at ilang kulay gray. Kumuha ako ng black shirt at matching pants. Dali-dali akong lumabas at nakita kong maganda ang ginagawa ni Ana. Halos hindi ko nakilala ang aking perpektong boss. Sinuot pa niya ito ng strawberry blonde na wig. Nang matapos namin siyang tulungan, pumunta na kami sa ospital. Sinabihan kami ng nurse ni Ana na maghintay sa labas. Nasisiraan ako ng bait. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Baka hindi ko nagamot ng maayos yung sugat kaya nahawa. Naku Ana, nag-aalala na ako. Paano kung grabe ang impeksyon? Niyakap ni Ana ang nanginginig kong katawan. Alam kong natatakot ka dahil iniisip mo na ikaw ang dahilan ng impeksyon pero huwag na, nasa pinakamagandang ospital tayo at gagaling siya nang wala sa oras. Sana nga Ana, sana talaga, sabi ko at ipinikit ang mga mata ko, pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Dear God please help him. Naglakad-lakad ako sa mahabang corridors ng halos 40 minuto na sinusubukang i-distract ang sarili ko hanggang sa muling nagpakita ang nurse. Sinugod namin siya ni Ana. Kamusta na siya? Ngumiti siya sa amin. Malakas na siya ngayon. Nagamot na ang sugat niya at niresetahan na siya ng doktor ng ilang gamot. Pakitiyak na iniinom niya ito. The relief. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. Maraming salamat. Makikita na ba namin siya? Tumango siya at sumenyas na sumunod kami sa kanya. Napangiti ako nang makita ko siyang nakahiga habang nakatakip ang kaliwang braso sa mukha at ang kanang braso sa dibdib. I'm glad you are okay now, Alex. I was so worried. Ngumisi siya. I told you it was nothing, right? Either ways, I'm gonna punish you later for bringing me here. Si Ana na kanina patahimik habang nakayuko. Is it just me or is it another type of punishment? Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin pero tumawa si Alex. Stop it Annalisa, kasama ka rin sa punishment. I want to leave this place already. Nagsalita yung nurse na kasama namin all this while. No sir, you can't leave now, we still need to administer some antibiotics first. That would be in 2 hours. 2 what? Nagkataon namang magkasabay na sabi namin ni Ana, Alex. Napalunok ang kawawang nurse. 2 hours. Umupo si Alex, kahit masakit ang ginawa niya simula nang umungol siya. I can't stay here for long. Sabihin kay Ana ang lahat ng kailangan niyang malaman. She's gonna give me the treatment at home. Mariin niyang sabi at tumayo. Magpo-proteste pa sana ang nurse ngunit ang malamig na tingin na ibinigay sa kanya ni Alex ay napatahimik at napalunok muli. Nang walang hinihintay na anumang bagay, tumayo ang aking boss, kinuha ang susi ng kotse mula kay Ana at naglakad palabas, kasama akong nakasunod na parang nawawalang tuta sa likuran niya. Nang makarating na kami sa sasakyan, binuksan niya ito at pumasok. Sumakay na rin ako. Nanatili kaming tahimik ng ilang minuto bago ko napagdesisyonan na sabihin ang nasa isip ko. Pasensya na sa sugat mo. Kasalanan ko lahat, hindi ko nagamot ng maayos. Nanatili lang siyang nakatingin sa harapan. Stop apologizing. It's not your fault. Actually, it's mine. I was not to do strenuous things with the hand but I was stubborn. Wow, siya lang ba ang may kasalanan? Alam mo, that's another first. Nakuha ang atensyon niya simula nang humarap siya sa akin. Another first. Tumango ako. Oo, pag-aari mo lang ang pagkakamali mo. Tumawa siya and natunaw ang puso ko sa sobrang gwapo niya. Saan ginawa ang taong ito? Lagi kong inaamin kapag mali ako, princess. Ngumuso ako at tumawa siya. Oo tama. You're a case Irish. Anyways, hindi tayo makakapagpinta ngayon as planned. Sabi niya sabay taas ng braso. Namula ako dahil naalala niya talaga. At nakalimutan ko. Ngumisi siya. So nakalimutan mo. Inaasar niya ako. Napaiwas ako ng tingin na namumula ang pisngi. Hindi ko kasalanan kung mawala sa isip ko, I was worried sick about you. Naramdaman kong nakatingin siya sa akin kaya humarap ako sa kanya. Ganyan ka ba nag-alala? Tanong niya sa malambing na boses, I doubted it was him. Namula na naman ako, syempre, kaibigan kita at may pakialam ako sa'yo.
Magdadagdag na sana ako ng sobra, pero pinigilan ko dahil bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Ana. Alex, you sure you can drive us back home with that arm? Cause I'm still so young to die. Sabi niya habang kinakabit ang seatbelt niya. Pinaandar ni Alex ang sasakyan at lumingon kay Ana. Shut up! And with that, nag-drive na. Pagdating namin sa bahay, dumiretso si Ana sa pagluluto ng tanghalian at sa isa, dinala namin ang pagkain niya sa kwarto niya. Time to get your ass injected. Pang-aasar ni Ana at napahagikik ako. Natawa din si Alex. Walang pagkakataon na ma-injection ako sa puwitan. Hindi ko na napigilan ang paghagikik. Tingnan natin ang tungkol dyan, boss. Napaisip si Ana. But before that, you need to eat and take your medicine. You skip breakfast. Umupo siya agad. I'm actually very hungry, but I'm not taking no damn medicine. Napatingin sa akin si Ana. Marami akong gagawing paglilinis ngayon. Irish, please watch him. Make sure he take his medicine, okay? Tumango ako. Okay, ma'am. Binigyan niya ng warning look si Alex bago umalis. He cleared his throat at humarap ako sa kanya. Alam mo namang hindi mo ako mapipilit na inumin ang mga gamot na yan, diba? Umupo ako sa kama niya at ngumiti. Oh, I can. Remember when you forced me to drink that awfully bitter tea? Well, now is my turn to force you. Kung hindi mo iinumin ang mga gamot na iyan, hindi ako magluluto ng masarap mong spaghetti at alam kong mahilig ka rin sa crock-pot chicken curry. I teased him and gave a victorious smile when he groaned in frustration. I thought as much. Kumain ka na. Okay, boss princess, sabi niya na ikinatunaw ng puso ko. At dito na po, nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.